Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ay nagbabalikan, nag-iisa ninyong nagmamagandang ka-legit Darikans upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan. At ganun din sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, ano pang iniintay nyo? Mag-subscribe na, i-click lang ang subscribe button at notification bell na nasa baba para ma-notify ka sa mga susunod nating video. Anyway, so eto na nga dahil panibagong araw, panibago na naman pong tsikahan at balita na atin pong bibigyan ng reaksyon at komento. At ito nga po ay pumapatungkol pa rin po dito sa kalabang noontime show ng Itbulaga. Wala pong iba kundi ang Showtime na kung saan ay tila namumuro na daw sa GMA Network. Matapos po kasi ang issue na usually hindi naman po nangyayari sa GMA. Pero dahil daw sa Showtime ay tila nababahidan ng hindi maganda ang GMA Network. Ilan lang yan sa komento po ng mga bashers ng Showtime. Kasi nga, napakalaki pong naging usapin ng issue po ng Showtime kamakailan. And ngayon, meron na naman nga daw pong ginawa or sinabi itong si Vice Ganda na hindi po nagustuhan ng Kapuso fans, ng mga panatiko po ng Kapuso Network. Namumuro na daw talaga itong si Vice Ganda. But before that, bago po natin talakayin yan, speaking of recent issue ng Showtime. So, patuloy po itong pinag-uusapan dahil meron pa rin pong mga nagbibigay ng kanilang mga opinyon, mga personalidad sa showbiz na alam niyo yon, kahit na meron na di umanong inilabas na opinyon itong si Miss Lala Soto hinggil po sa issue ng Showtime na palagay niya sa kanyang sariling opinyon ay walang ginawang masama si Vice Ganda, nananatili po na tinitira itong si Vice. And ang masaklapan yan, karamihan ay mga nasa Kapamilya Network nagtatrabaho. So, kaya tuloy ang mga netizens hindi rin maiwasan na magbigay pa rin ng kanilang opinyon. Mula po sa post ng Politiko Tasyo, magkaiba ang pagpapatawa sa pang-iinsulto. Ang galing mag-advise ni Vice sa Showtime, no? Pero sa sarili niyang ugali, hindi niya maitama at masita. Nakakalungkot isipin na may isang komedyante na yumaman at sumikat ng dahil sa panliliit or panlalait ng ibang tao. Ako lang ba ang agree sa suspension ng Showtime before? It's not only about icing cake issue. It's about on how Vice act as host in the Showtime. Most of the time, feeling niya siya ang laging tama at bida na halos wala na siya pinapakinggan. Pag siya ang nanglait sa ibang tao, okay lang at tinotolerate nila. Pero pag siya ang nalait or nilait ng iba ay hindi pwede at sobrang trigger niya. Is that really fair? Agree ako sa suspension nila every time na ginagamit niya ang show nila para bastusin at ipahiya ang ibang tao or contestant in public. It's not right on television. Ang ugali niya pang comedy bar lang yan. Bago pa lang sa GMA, bida-bida na agad. Huwag hayaan na impluwensyahan niya or ma-impluwensyahan niya ang maraming kabataan sa ugali na meron siya. Huwag natin hayaan na porke sikat siya at ma-impluwensya, ay pwede na niya gawin ang lahat ng gusto niyang gawin in Philippine television. Kahit ito ay sobrang mali na. Pag si Vice ng bastos sa mga shows niya, katuwaan lang for them. Pero pag lalaki, ng beso lang sa especially for you, demanda agad at kabastusan na agad ang tingin niya, how unfair. So mukhang ang tinitira po dito ay yung mga lumalabas sa bibig na advice ni Vice Ganda, no, na kung saan na hindi naman daw ma-apply sa kanyang sarili. Pag siya nagsalita ng magaganda ay nalilimutan na po lahat
di umano ng mga tao kung papaano siya bilang host at komedyante. Samantala, karamihan naman po sa comment section ay uma-agree sa nag-post nito. Sabi dito, I agree with this. Too much pride, lots of insult. I can still remember how he reacted on Pacquiao's statement before, and most of the people agreed with him. Where in fact, it's not about him, it's the scene. But looking back on how he insulted not just Manny, but the whole family, I'm still amazed by how Manny handled the situation. Sabi pa dito, true, may mga tao talaga na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Yung akala mo perfect na sila sa lahat. Ang paghingi ng sorry ay hindi kabawasan ng pagkatao. Isa pa po ito sa tinatag ngayon kay Vice Ganda as ma-pride at hindi raw marunong tumanggap ng pagkakamali kasi hindi marunong mag-sorry. Hindi daw ito kasi yung first time. Sapagkat doon daw po sa icing issue, wala rin daw pong pagsusorry silang ginawa. And then ngayon, wala daw po ulit. Sabi naman dito, kinukutya ang GMA tapos sa GMA din bumagsak. Tanggalin na yan, wag lang suspindi. Anyway guys, napakarami pa pong komento dito mga Kadaver Cats, no? So baka hindi na po natin maisa-isa. Sa susunod po nating update, babasahin po natin ang ilan sa atin pong mga nakuhang reaksyon mula po sa mga Kapuso fans. Pero ngayon, pag-usapan nga po natin itong ginagigigil ulit ng ilang Kapuso fans sapagkat hindi daw talaga dapat na mapunta ang Showtime sa GMA Network. At talagang namumuro na daw ang mga ito, lalong higit si Vice Ganda. So, yung iba naiintindihan naman since hindi po talaga kapuso ito pong si Vice Ganda. Natural na magkakamali po siya, naiintindihan, pero yun nga, since siya po ay kapamilya at hindi maiwasan yung mga bagay-bagay na nasa kasunduan po nila ng GMA Network, ay mas maigi na tapusin na lamang daw po ang kontrata kasi may conflict at conflict daw po talaga ang dalawa. Hanga rin talaga ako dito kay Vice, no? Ang galing po niyang magpa-trending. Una, ito nga pong issue, no, sa Especially For You. Sunod, itong sa Aldaba. Nagpa-baby wave siya na isa po sa dahilan para muli po silang pag-usapan. And then, eto naman. Another na naman na pinag-uusapan sa social media. Ang paghingi niya ng sorry kay Miss Annette Gozon Valdez. So, isa nga po ito sa panibago na namang pinag-uusapan after po ng isang issue. Eto na naman. At may pinag-uusapan na naman po sa social media tungkol sa Showtime and Vice Ganda. Vice Ganda hilariously apologized to Annette Gozon Valdez on its Showtime. Baka mabawi ang imbitasyon natin sa GMA Gala. Vice Ganda hilariously apologized to Annette Gozon Valdez after mentioning a different news program on its Showtime instead of 24 Oras. On Saturday episodes of Noontime Show, Vice Ganda complimented Kapuso singer Rita Daniela's powerful voice and suggested that she can appear on ABS-CBN News program. Chong Hilario also echoed her idea. Shortly after realizing what happened, Vice looked at the camera and said, Ma'am Annette, I'm sorry. Baka mabawi yung imbitasyon natin sa GMA Gala, she added. Masasayang yung gown na pinagawa ko. Annette serves as GMA Senior Vice President for Programming, Talent Manager, Worldwide and Support Group, and the President of CEO of GMA Films. Last month, Sparkle announced the return of GMA Gala for its third year. So, for sure, nasa kontrata po ng Showtime yon na bawal magbanggit na anuman pong programa na hindi po napapanood sa GMA Network. Kaya nga, di ba, naninibago rin po ang mga kapamilya viewers sapagkat ang kanilang mga guest ay mga kapuso artist at ang mga kapamilya
artist naman ay nasa Itbulaga pa. Nag-switch po and dito naninibago ang Kapamilya fans. So, ayun, for sure, naninibago rin ang Showtime. Pero ayun na nga, mukhang namumuro na daw ito sa GMA Network. Kayo ba, anong inyong say patungkol dito? Pa-comment ka lang sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.